pinsan ko nang ipinagkatiwala sa iyo ang apo ko. Pero ano, sinira mong tiwala ko. Wala ka naman palang isang salita, Suleman. Doon ka sa napangasawa mo, kundi ibabalik kita sa sinapupunan ng nanay mo. Ligtas? Sa tingin mo magiging ligtas tayo kung ang pinakamalakas na aswang ay napatay mo? Huwag mo lang sasaktan ng isa sa mga mahal ko sa buhay. Ako ang makakalaban mo. At oo, hindi ako kailanman matatakot sa isang kagaya mo. Maraming taong naghahangad na makakuha ng kapangyarihan. Pero hindi pare-pareho ang tao sa kung paano nila ito gagamitin. May gumagamit nito para sa kabutihan at meron din namang nalalasing sa taglay nilang lakas at ginagamit ito sa kasamaan. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. May mga bagay talaga sa mundong ito na nagiging dahilan ng pagiging desperado natin. Isa rito ay ang paghiling na manumbalik ang lakas ng isa sa pinakamamahal nating tao matapos nitong magkasakit. Naranasan mo na ba yon? Ang halos isuko ang lahat, wag lang mamatayan ng kapamilya. Kasi ako, oo, danas na danas ko. Kung tutuusin, maswerte nga ako't binigyan pa ako ng ikalawang pagkakataon ng may kapal na makasama si Lola. Albularya si Lola Sheila, Miss Anne. Marami na siyang natulungan pero hindi niya matulungan ang sarili niya. Rita ang pangalan ko, 23 anyos. Ikukwento ko sa inyo kung paano ko nagawang nakawin ang bertud ng isa sa pinakamalakas na aswang, ang gabunan. La, kumusta hong lagay niyo? Pasensya na, ngayon lang ako nakauwi dahil maulan. Hirap mag-commute. Eto, ayos ng pakiramdam. Ang sabi ng doktor, pwede na raw ako makalabas dito. Buti naman po kung ganun, pero magpalakas po muna kayo, ha? Pasensya ka na, iha. Ang laki na ng nagastos mo sa pagpapa-ospital sa akin. Ayaw mo, babawi ako sa iyo kapag magaling na ako. Ay, wala po yun. Ano ba kayo? Importante magaling na kayo. Huwag nyo nang isipin yun. Di yan makakatulong sa pagpapagaling nyo, la. Pero pag-graduate ka na sana, Apo. Alam kong pinaghirapan mong mga narating mo sa kolehiyo. Oo naman, la. Pero pipiliin ko pa rin ho kayo kahit anong mangyari, okay? O siya, bababa lang ako. Aasikasuhin ko lang yung bills nyo. Humalik muna ako kay Lola Sheila bago ako bumaba para bayaran ng bill sa ospital. Inatake siya sa puso dahil sa init ng panahon. Ilang linggo din siyang na-confine dahil doon. Mabuti na lang, hindi naging kritikal ang kondisyon niya. Kinabukasan nakalabas na siya. Umuwi kami sa bahay niya sa probinsya. Wala na rin kasi akong babalikan pa sa Maynila dahil nag-drop out na ako. Wala kasing ibang mag-aasikaso kay Lola kundi ako. Magkasama kami buong maghapon dahil na-miss namin ang isa't isa. Kinabukasan, ginising na lang ako ni Lola dahil bumisita daw yung manliligaw ko, si Suleman, isang mayaman na anak ng hasyendero. Nakangiti itong bumeso sa akin pagkalabas ko ng kwarto. Samantalang ako, pasimpleng umiwas dito. Alam kong naramdaman ito ang inis ko pero ngumiti lang ito sa akin. Bango mo labi, Dabsa. Musta ka naman? Anong mabango? Bulero ka talaga. Kita mo nang kagigising ko lang. Amoy pa nga akong laway, oh. Oh, chill ka lang. Ito naman, minsan na nga lang tayo magkita. Ganyan ka pa sa akin. Huwag ganun. Aba, ba't hindi? Two-timer ka, no? Kala mo ba hindi ko alam ang kalokohan mo? May nililigawan ka na palang iba. Nako, sana naman galing yan, ha? Alam mo namang ikaw lang yung mahal ko, eh. Lokohin mong lelang mong panot, che. Okay, gets. Mag-explain ako sa'yo. Yun naman ipinsan ko. Walang mali siya. Pinsan mo mukha mo. Apo, bakit naman ganyan ang pakikitungo mo sa manliligaw mo? Aba, hindi naman kita tinuruan na ganyan noon, ha? Oo nga naman. Ang sungit-sungit. Red days mo ngayon, oh. Anong red days? Lola,
Nung na-confine po kayo, nakita ko siya dun sa may palengke, may kasamang babae. May bit-bit pa nga bouquet yung kasama niya. Galing siguro ng date nila. Kaya kung anumang trato ko sa kanya, deserve niya yon, no? Umamin ka. Totoo ba ito? Pinagkatiwala ko sa iyong apo ko. Pero gagaya ka lang din sa ama mong babaero. Aba, layas! Lola, wait lang po. Birthday ni Rita nung araw na yun, di ba? Nagpasama po ako sa pinsan ko na galing sa Maynila para bumili ng i-gift ko sana sa'yo. Oh, ba't sa kanya ka nagpasama? Kasi nga, may pwesto siya dun sa Dangwa, dun sa Manila. Kaya may alam siya sa mga flowers. Di ko lang masabi sa'yo noon kasi nga, surprise. Ay, mabuti naman kung ganon. Kasi kung hindi lang koneksyon yung dalawang puputulin ko. Lola naman, alam niyo naman po na never ko magagawa yan sa future wifey ko di ba? Siguraduhin mo lang, Soliman. Ikaw ang unang manliligaw ng apo ko. Huwag mong sasayangin ang oportunidad na binigay ko sa'yo. Napansin kong tumango si Soliman habang ako naman ay pasimpleng umirap. Nagkwentuhan sila matapos nun. Nagkumustahan tungkol sa kanika nilang buhay. Sabay-sabay din kaming kumain ng sumapit ang oras ng tanghalian. Tuluyan namang nawala ang pagsususpetsa sa dibdib ko nang ipakilala ni Soliman sa amin ang nabanggit na pinsan na kasama niya noong araw na nakita ko sila Miss Anne. Kaya muli kaming nagkaayos. Lumipas ang ilang linggo, halos araw-araw bumibisita si Soliman sa bahay. Lagi itong may binibigay na prutas kay Lola. Sa totoo lang, pinipigilan ko na nga ito na pumunta sa amin ng madalas. Hindi kasi boto sa akin ang mga magulang niya. Isa pa, tinatanong na din ng mga kapitbahay namin ang tungkol sa lalaki. Hindi ko naman maamin na manliligaw ko si Soliman. Dahil tama nga sila, langit si Soliman at lupa ako. Gayunpaman, ipinakita nito sa akin kung gaano niya ako kamahal. Buong akala ko magiging maayos na ang lahat pero nung minsan ay sumugod ang kinatatakutan naming ama ni Soliman, si Don Macario. May kasama itong mga tauhan na may bitbit na mataas na kalibre ng baril. What is the meaning of this, Soliman? Hindi ba't binawala na kita na bumisita dyan sa mga paslupang mga yan? Papa, pwede ba? Tumigil ka na. Huwag ka matapobre. Iyahan niyo na po ako. Masaya po ako nakasama sila. Aba oo nga. Tsaka sobra ka naman sa hampas lupa. Baka nakakalimutan mong sa putikan ka rin nagmula. Papaalala ko lang sa'yo na magkasama tayo sa pagsasaka doon. Tahimik, tanda. Noon yun, hindi ko nakasalanan kung nagsikap ako para makaahon sa hirap. Tsaka, good to see you here. Nabuhay ka pa pala? At ano yung bit-bit ng mga tauhan mo? Baril? Aba bakit? Papatayin niyo ba kami tulad ng ginawa mo sa ilang mga tauhan na ayaw umalis sa lupain ninyo doon? Pucha, pwede bang itigil mo na yung bibig mo? Kundi papalamunin kita ng bala. Subukan nyo. Dahil ako makakalaban nyo. Papa, sobra ka na. Di ako alis dito sa ayaw at sa gusto mo. Soliman, baka naman pwedeng sumama ka na. Nanginginig na si Lola sa galit. Baka atakihin siya pag nagkagulo dito. Dabs, di ko kayo pwedeng iwan dito. Baka kung ano pang gawin ni Papa Dito lang ako kahit na ano mangyari, okay? Ay, inaalala ko lang naman yung kapakanan nating dalawa. Na-brainwash ka na nga na mga ampaslupang yan. Tingnan natin kung hanggang saan aabutin yung pagmamatigas mo, Soliman. Wala ka pang napapatunayan sa buhay para magmatigas ng ganyan. Pwede bang umalis na lang kayo pa, please? Tumingin pa sa akin ng masama sina Don Macario bago tumalikod at umalis. Niyakap ko ng mahigpit si Lola Sheila. Agad naman namin siyang pinakalma ni Soliman nang makapasok sa loob ng bahay. Sinubukan ko na lang na itago ang pagkatakot ko. Usap-usapan kasi ang pamilya ni Soliman nagganid pagdating sa kapangyarihan. Handang gawin ni Don Macario ang lahat para makapaghiganti lang kahit pabuhay ang kapalit. Wala naman sa inaakala ko ang mas pagdalas ng pagpunta ni Soliman sa amin noong mga sumunod na araw. Kaakibat noon ang paglala ng kaguluhan sa pagitan nila ng ama nito. Isang araw nabalitaan na lang namin na pinalayas ng ama si Soliman sa bahay. Hindi ko alam kung saan ito hahanapin. At sa kasamaang palad ay hindi na ito sumasagot sa mga tawag at text messages ko. Nasaan na kaya ang batang yon? Oo nga po. Diyos ko,
dami pa namang masasamang loob ngayon. Ay nako, sinabi mo pa. Nasa peligro pa naman kayo ng buhay ng pamilya ni Don Macario. Ano po? Paano? Teka, saan niyo po nalaman? Apo, nagtatanong-tanong ako sa mga kapitbahay natin kahapon. Ang kwento may malaking pagkakautang daw si Don Macario na tinakasan niya. Kaya nakatanggap sila ng pananakot. Hala, paano na yan? Naku, sana naman safe si Suleman. Ano po kaya kung dito natin siya patirahin sa atin? Mabait naman yun. Di pwede. Hindi natin kakayanin na yung kasama ng Don Macario na yon. Kilala mo naman siya. Siguradong magmumukhang langgam lang tayo sa kanya. Ganoon kadali para sa kanyang pumatay ng tao. Kung hanapin na lang kaya natin siya, di na rin po ako mapakali, Lola Tinatawagan ko yung number niya pero hindi siya sumasagot. Umalma ka. Ipagdasal na lang natin na sana'y nasa mabuting kalagayan siya. Hayaan mo, ipagtatanong-tanong ko sa mga kakilala ko kung may nakakita ba sa kanya. Ako na lang po gagawa niyan, La. Baka mapasama pa ang lagay niyo. Kung tutuusin, dapat nga po nagpapahinga na lang muna kayo Nagkasundo naman kaming dalawa ni Lola, Miss Anne. Mas lalo kaming nag-ingat sa mga posibleng mangyari. Lumipas pa ang 2 linggo, naglakas loob akong umutang ng puhunan sa matalik kong kaibigan. Nagsimula kami ng maliit na negosyo, ang paglalako ng balut. Kasama ko si Lola tuwing gabi sa paglalako. Sa mga unang araw, masagana ang benta namin. Sa tansya ko, mabibilang na sa 5 daliri. Ang balot namin sa mga gabing yon pagkatapos magtinda. Mas gumaan ang buhay namin sa tulong ng negosyo. Hindi naman nagtagal, marami na kaming naging suki. Pero wala kaming kaalam-alam na yun pala ang mitsa ng inggit sa amin. Isang gabi, tahimik akong nagpapadyak ng bisikleta kasama si Lola nang may kotseng bumarurot sa harap namin. Sa kasamaang palad, nasagi kami nito dahil hindi ako nakaiwas agad. Tumilapon kami mula sa aming sinasakyang bisikleta. Kumalat ang mga gamit namin sa kalsada. Masakit ang katawan ko dahil sa mga gasgas na natamo. Tumingala ako at nakitang ilang metro lang ang layo ng hinintuan ng sasakyan sa kinaroroonan namin. Laking gulat ko nang makitang bumaba si Don Macario. Sarkastiko ang ngiti nitong lumapit sa amin. Oh, masakit ba? Diyan naman kayo nababagay sa putikan. Walang iya ka talaga. Ano bang ginawa namin sa'yo para gawin mo to sa amin? At nagtatanong ka pa? Well, nawalaan ka sa isang anak ko nang dahil sa inyo. Di ba you brainwashed him? Kaya ngayon, nagre-rebelde na siya sa akin Ikaw ang dahilan kung bakit nagre-rebelde ang anak mo, Don Macario. Alam mo kung bakit? Kasi parang robot mo kung tratuhin siya. Kaya wag na wag mong sinisisi sa amin ang katarantaduhan mo. Walang katotohanan ang sinasabi mo. Mga hampas lupa kayo. Alam mo, sana talaga matagal ko na kayong pinatahimik So balak mo kaming patayin? Ba't hindi mo gawin? Ayos nga yun para malaman ng lahat ang ugali mong malademonyo. Shut up! Bakit? Natatakot kang marinig ang katotohanan? Alam mo, wag mo lang sasaktan ng isa sa mga mahal ko sa buhay. Ako ang makakalaban mo. At oo, hindi ako kailanman matatakot sa isang kagaya mo. Ano bang pinagmamalaki mo? Isa ka lang naman bastarda, hindi ba? Ano? Oo, hindi mo alam. Sheila, hindi mo man lang ba binanggit ang totoo dito sa apo mo? Tama na. O siya, eto ang bayad sa mga nasira ko. Sobra pa yan dahil alam kong mukha kayong pera. Sheila, mas maganda siguro kung kausapin mo yung apo mo. Sobrang yabang Kinuyom ko ang kamao ko, Miss Anne. Nag-init ang punong tenga ko. Pinagmasdan ko lang si Don Macario na sumakay sa kotse. Tumayo ako mula sa pagkakadapa ng bumarurot ang sasakyan papalayo sa amin. Walang imik-imik kong tinulungan si Lola Sheila. Hindi ko siya kinibo pag-uwi namin. Gayunpaman, ramdam ko ang pag-aalala sa mga pasimpleng buntong hininga niya habang ginagamot ko ang mga gasgas na kanyang natamo. Apo, kanina ka pang tahimik. Kumustang pakiramdam mo? Ayos lang ho. Dahil ba ito sa binanggit ni Don Macario? Ano po bang totoo?
May nililihim po ba kayo sa akin? Pakiusap sabihin niyo na ho kasi naguguluhan na ako eh. Ang totoo niyan, ampong ka lang ng tatay mo. Ano ho? Ipinaampon ka ng kumpare niya noon sa tatay mo bago yun makulong. Dahil hindi rin makabuo ang anak ko. Pero, ba't ngayon niyo lang ho sa akin to sinabi? Kaya ba malayo ang loob sa akin ni tatay? Kaya ba iniwan niya ako sa'yo at nag-asawa ng panibago? Ay, iha, mahal ka ng tatay mo. Sagutin niyo naman ho ako kasi hindi ko alam kung may kwenta pa ba ako sa paningin niya eh. Dati ginagawa ko naman yung best ko pero lagi niya ako sinasaktan. Ganun bang magmahal ang isang ama? Malayo ang loob niya sa akin, Lola. Alam kong alam niyo yun, kaya wag niyo na ako niloloko. Pagod na ako umasa eh. Masakit man sabihin pero napilitan lang noon si Roberto na kupkupin ka. Naawa lang siya sa'yo. Pero iha, talikuran ka man ng mundo. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako. Kung ganun, bakit? Bakit niya pa ako inampon? Sana hinayaan na lang niya ako. Ba't siya galit na galit sa akin, Lola? Ano bang nagawa kong masama? Dahil minsan siyang niloko ng tunay mong ama. Binuntis nito ang nobya niya at pinako kay Roberto. Nasa sinapupunan ka na nang malaman ng anak ko na infertile siya. Dahil doon, nasira ang relasyon nila ng nanay mo nang malaman niyang katarantaduhang ginawa nila sa kanya. Ano? Sa kasamaang palad, bumaliktad ang tadhana. Namatay ang nanay mo dahil sa kanser. At ang tunay mo namang ama, nakulong sa masamang bisyo. Pero maniwala ka, nagsakripisyo si Roberto para sa'yo. Noon, batid kong wala nang pag-asa ang anak ko na magtino nang maging tambay siya. Pero nung ampunin ka niya, napabuti kahit papaano kalagayan niya. Binago mo siya. Marahang pinunasan ni Lola ang luha ko. Sariwa pa rin ang sugat sa puso ko kahit matagal nang patay si Tatay Roberto, Miss Anne. Binabagabag ng mga tanong ang isipan ko habang lumalaki ako pero naiintindihan ko na ngayon. Patuloy ang paggabay sa akin ni Lola paglipas ng mga araw. Tulad ng napag-usapan, nagsimula ang paghahanap namin kay Suleman. Isang araw, nagkita kami sa tindahan ng bulaklak sa palengke. Kasama nito ang binanggit niya sa akin na pinsan. Nakangiti ko siyang sinalubong at niyakap ng mahigpit. Diyos ko, buti naman at nakita kita dito. Kumusta ka na? Wala ka man lang paramdam sa akin ah. Nag-alala kami sa'yo. Sorry na. Nabisi lang kasi ako eh. Kumusta na ba kayo? Eto, okay naman. Ay, nga pala. Ito yung pinagkakabisihan ko. Ibinenta na kasi sa akin yung pwesto na to. Wow! Sa'yo na yan? Aba, ang galing mo naman. May naipon naman ako. Kaya ayun, naisip kong ilagay sa negosyo. Libre ka ba mamaya? Saan naman? Di tayo. May importante lang ako sasabihin sa'yo. Mariin akong napalunok nang maramdaman ang kaba sa pananalita nito. Nagkita kami ulit noong hapon. Tumambay kami sa isang coffee shop, Miss Anne. Sa totoo lang, unang beses ko siyang makasama na hindi ako komportable. Nagpapakiramdaman kasi kaming dalawa. Ano ba yung sasabihin mo? Tsaka may hinihintay pa ba tayo? Wala naman. Nga pala, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pasensya na, hindi na ako nakapagpakita sa'yo kasi delikado kung itutuloy ko pa yung panliligaw ko eh. Anong ibig mo sabihin? Siguro panahon na para sabihin ko sa'yo na titigil ko na yung panliligaw ko. Ano? Seryoso ka ba? Look, mahal kita, okay? Ayoko lang na mapahama kayo ng dahil lang sa akin. Isa pa, pumayag na rin ako sa gusto ni Papa. Pumayag? Saan? Napakasalan yung heredera ng partner niya sa negosyo. Ano? Suleman, pagkatapos ng lahat, pinaglaban kita. Tapos ganito lang? Hinanap ka namin kahit delikado kasi alam kong nasa peligro ang buhay mo. Sorry, pero para naman sa'yo to eh. Wala kang isang salita. Duwag ka. Duwag! Che! Nagmamadali akong tumayo sa kinauupuan ko. Nasampal ko pa ito nang pigilan akong umalis, Miss Anne. Dumiretso ako sa bahay. Nagbuhos ako ng sama ng loob ko habang nakikinig si Lola.
Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Doon sumiklab ang galit niya kay Suleman. Aaminin ko na hirapan akong mag-move on mula sa lalaki dahil iba siya sa mga lalaking nakilala ko na. Sinunod ko na lang ang payo ni Lola na mas ituon ang atensyon sa negosyo. Mas tumibay ang samahan namin ni Lola. Naging sandigan namin ang isa't isa sa mga sumusubok na sumindak sa amin. Matapos ang halos 1 taon, tuluyan nang nawala sa puso't isipan ko si Suleman. Kaya lang ay mas dumalas ang pagsakit ng dibdib ni Lola, kaya kinausap ko siya. Mabuti na lang ay napapayag ko siya na wag na akong samahan sa paglalako ng balut. Buong akala ko ay pabalik na sa pagiging normal ang buhay namin pero nagkamali pala ako. Isang gabing umuwi ako mula sa paglalako ng balut, nadatnan kong gising pa si Lola. "Oh, Lola, ba't po gising pa rin kayo? Gabi na." "Ay, sabi ko naman sa inyo matulog na kayo pag gantong oras na eh." Pasensya ka na, Apo. Ako'y nag-aalala lang sa'yo. Buti naman at nakauwi ka na. Nasaktan ka ba? "Ha? Nasaktan? Nino naman po?" Yung kapitbahay natin. Natagpo ang bangkay ang anak doon sa ilog. Natatakot na nga ako dahil nabalitaan kong napag-initan yun ni Don Macario. Ano kaya kung huminto ka na lang muna sa pagtitinda mo ng balut tuwing gabi? "Lola, hindi po pwede. Dito lang ako kumukuha ng pera pambili ng gamot niyo eh. Tsaka wag ho kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin, okay? Isa pa, matagal na din namang natapos yung hidwaan sa pagitan namin." Pasensya ka na. Nako, kung hindi lang ako nagkasakit sa puso, sana hindi ka napilitang huminto sa pag-aaral mo. Nakapagtapos ka na sana ngayon, tsaka sana hindi ka na pinagtatawanan ng kapitbahay natin. Kakagraduate lang na makasabayan mo kanina eh. "Huwag niyo na pong alalahanin yun. O siya, nakainom na po ba kayo ng gamot? Tara, matulog na po tayo." Ay siya, mabuti pa nga. Inalalayan ko siya ng dahan-dahan papasok sa kwarto. Sabay kaming humiga. Binantayan ko lang siya hanggang sa makatulog. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin ako madapuan ng antok. Napagdesisyonan ko na lumabas muna para magmuni-muni. Pasado 11:00 na ng gabi, mataas na rin ang sinag ng bilog na buwan. Tahimik lang ako nakatanaw sa matatayog na puno sa di kalayuan. Maya-maya pa, napansin ko ang mga nagkakagulong tao na nagmamadaling tumakbo papunta sa iisang direksyon. Nagtataka akong sinundan ng mga ito hanggang sa makarating ako sa ilog. Doon ko sila nakita na pinagkakaguluhan ng isang bangkay. Hindi ko na magawang lumapit pa dahil sa panlalambot ng buo kong katawan. Ilang saglit pa, halos masubsob ako sa pagtatakip ng tahinga nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Hinanap ko agad ang pinagmumulan nito. 3 armadong kalalakihan ang nakita ko sa di kalayuan. Napatingala ako kung saan sila nakatingin. Nanlaki ang mga mata ko nang maaninag ang anino ng nilalang sa itaas ng puno. Sa kasamaang palad, hindi nila napatay ang pinaniniwalaang sospek. Mabilis kasi itong nakatalon sa kabilang puno hanggang sa makalayo na sa kinaroroonan namin. Punong-puno ako ng takot na tumakbo pabalik sa bahay. Hindi pa rin ako mapalagay dahil nga sa mga nangyari pero pinilit kong matulog. Kinaumagahan, ikinuwento sa akin ni Lola Sheila ang nakalap niyang balita tungkol sa bangkay na nakita kagabi. Nagpanggap akong walang alam dahil yun naman ang akala niya. Mas mabuti nang hindi niya alam na lumabas ako kagabi para hindi na rin siya mag-alala. Pero nagulantang ako sa sinabi niya. "Nanggaling ako sa kapitbahay kanina. Nakita ko yung nakaburol sa kanila. Si Rodolfo, yung kaklase mo nung araw. Tanda mo pa ba?" Siya po? Di ba kakagraduate lang nun? Oo, barak nga raw yung tiyan niya nung makita sa gilid ng ilog. May marka din daw ng kagat sa leeg. Imposible naman din na may makaaway siya dahil ang bait ng batang yun. Hala, sino ho kayang may gawa nun? Sunod-sunod na yatang namamatay dito sa lugar natin Ay, hindi ko alam. Pareho lang nang nangyari sa minsang nakahidwaan ni Don Macario. Kaya nga sabi ko sa iyo, itigil mo na muna yung paglalako mo ng palot. Dito ka na lang sa bahay. Mas makakampante pa ako kung nasa tabi lang kita.
kahit gustuhin ko po, lumalaki na yung negosyo natin. Tulad niyan, di ko nasabi sa inyo kagabi na may order pa ako ng balot, 5 tray. Ha? Apa, magandang balita yan. Ang sa akin lang naman, dapat magdoble ingat ka, lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin hawak ang kapalaran natin, Apo. Naks, salamat po Saensya na kasi kailangan ko talagang kumayod. Isa pa, gusto ko rin makabawi sa lahat ng sakripisyo niyo sa akin Pero mag-iingat ka parate Mukhang hindi tao may gawa niyan, kundi aswang. Lola, yung sinasabi niyo po nung bata ako, yung nilalang na aswang na tumatalon sa puno, may nakita po ako noon kagabi. Ang gapunan? Opo, sa katunayan yan, sinundan ko yung mga kapitbahay natin na tumatakbo papunta sa ilog. Doon nila nakita yung bangkay. Hindi ko naman alam na si Rodolfo pala yun. Tapos yung nakita namin yung anino nang tumalon sa puno. Kung ganun, mag-iingat ka. Kilala ka ng mga tao dito na apo ka ng albularya. Ang nilalang na yon ay ang gabunan. Silang pinakamalakas na aswang. May kanya-kanya silang bertud na nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas. Lakas? Pwede po ba yun na manakaw sa kanila? Oo, pero imposible. Kung makakakita ka ng ganoong nilalang, tumakbo ka na hanggat may oras pa. Mahigpit ko siyang niyakap. Ibinaling ko na lang sa ibang topic ang diskusyon namin para maiwasan ang takot. Pagkatapos ng kwentuhan, sabay kaming nananghalian. Kahit close kaming dalawa ng lola ko, hindi ko pa rin binabanggit sa kanya na palihim kong hinahanap ang totoong ama ko. Lumipas pa ang ilang oras na magkasama lang kaming dalawa ng lola. Tinutulungan niya kasi akong maghanda ng mga paninda para mamayang gabi. Kinagabihan, binigyan niya ako ng kwintas na gawa sa bawang bago ko umalis. Wika niya, nag-aalala pa rin siya para sa akin kahit pa binigyan na niya ako ng sangkatutak na pangontra sa aswang. Samantala, hindi naman ako nakaramdam ng kahit na anong pagkatakot habang nagbibisikleta. Kahit pa sumasagi sa isipan ko ang nangyaring sunod-sunod na krimen sa lugar namin. Sa kalagitnaan ng pagpadya ko, napansin ko si Suleman na sumenya sa akin, kaya napilitan akong huminto sa harapan nito. Tanging inis lang ang naramdaman ko sa kanya. Napansin kong singsing na suot niya, siguradong wedding ring yon. Musta, Labidabs? Ano ba? Nandito ka na naman para buwisitin tong paninda ko. Saka, anong labidabs? Magtigil ka nga. May asawa ka na't lahat, ang kiri-kiri mo pa rin. Ano akala mo? Nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin? Chill ka lang. Kailan ka pa naiinis sa akin? Dahil ba ayaw na sa akin ng lola mo? Gagaya ka doon? Huwag ka namang ganun. Hindi. Pero tapos na tayo noon pa, diba? Kaya tantanan mo na ako, ha? May asawa ka na. Kaya pwede ba? Tumigil ka na sa pambubwisit mo sa akin. Ito naman, KJ. Di naman kita bubisitin. Actually, gusto kong bilhin yung mga natitira mong paninda. Para rin maaga ka na makauwi. Ha? Seryoso ka ba? Kalalabas ko lang din Konti pa lang tong nabawas sa tinda ko, mga 30 pieces pa to. Sige na, akin na. Ipapamigay ko rin dun sa mga bisita dun sa burol ng kaibigan ko. Alam mo, ikaw lang talagang hinihintay ko Kasi ilang araw na rin kitang napapansin na umuwi na mag-isa. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari sa'yo lalo pat babae ka. Ay, drama. 750 lahat. Ito na yung tray Dadaanan ko na lang bukas Isa pa, kaya kong sarili ko, okay? Hindi ko kailangan ng lalaking poprotekta sa akin. Ito naman, nag-aalala lang ako sa'yo. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam yung gagawin ko kung mawala ka. Oh, eto yung bayad ko. 1,000? Wala ka bang barya? Keep the change. Talaga? Naku, salamat Pandagdag to sa gamot ni Lola. May mabuting puso ka rin naman pala Mauna na ako. O saan ka naman pupunta, Aber? Binili ko na lahat ng mga paninda mo, di ba? O ba't sa direksyon niya ka pa rin pupunta? Magdi-deliver lang ako ng balot, sir. Diyan ka na nga. Tsaka, isang beses pa kitang marinig na tinatawag mo akong labidabs Isusumbong kita sa napangasawa mo. Speaking of, mag-explain ako tungkol dyan. Shh! Ngumisi ako kay Soliman bago pumadyak sa pedal. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin nito. Dumiretso na ako sa supplier ko at kumuha ng mga ilang tray pa ng balut para sa nagpa-advance order sa akin.
Sa tansya ko, higit kalahating oras bago ako nakarating sa bahay ng customer. Nakaabang na ito sa tapat ng gate. Tuwang-tuwa naman ako nang inabot nito sa akin ng bayad. Mukhang swerte talaga ako ngayong araw dahil natatapat ako sa mga galanteng customer. Malaki na kasing tulong ito para sa amin, Miss Anne. Hindi na rin naman ako nagtagal pa at bumalik na sa baryo namin. Kasalukuyan akong pumapadyak nang maramdaman ko ang kaluskos na parang nagmumula sa likod ng mga puno. Napahinto ako. Ewan ko ba, pero parang may bumubulong sa akin na usisain kung ano yun. Dahan-dahan akong lumakad papasok sa loob ng kakahuyan. Madilim ang paligid at tanging huni lamang ng mga kulisap ang naririnig ko. Nagbukas na lang ako ng flashlight, Miss Anne. Bigla naman akong napahinto nang matutukan ng liwanag ang likod ng isang nilalang na nakatago sa puno. Sa puntong yon, kinabahan ako. Napansin ko kasi ang parang pangleon ang buhok sa ulo nito. Hinubad ko ang kwintas na suot ko. Nilakasan ko ang loob para lapitan ng inakalang ligaw na leon. Napaatras naman ako nang makita ang gabunan. Puno ng nagdurugong sugat ang katawan nito. Sumubok pa itong manlaban sa akin pero nabigo dahil sa labis na panghihina. Hanggang sa unti-unting malagutan na ito ng hininga. Tunay ngang mabuhok ang nilalang tulad ng nakita ko sa libro ni Lola noon. Bagamat parang bata na nasa 8 taong gulang lang ang taas nito, maskulado pa rin ang katawan. Agad ko namang hinanap ang bertud nito. Dinampot ko yun agad nang makitang iniluwa ng gabunan. Isa yung maliit na bato na kasing laki lang ng holen. Kumikinang ito. Panandalian pa nga itong naglabas ng nakakasilaw na liwanag kaya dali-dali kong itinago. Kumaripas ako pabalik sa bisikleta ko at nagkumahog akong makauwi. Nadatnan ko naman si Lola Sheila sa sala na naghahanda na sa pagtulog. Mala at napaaga ka. Tsaka, bakit may dugo ang kamay mo? Anong nangyari? Lola, may nakita akong batang gabunan. Patay na siya. Ano ka mo? Gabunan? Napatay mo? Naku, imposible. Teka, maupo ka muna dyan. Kumalma ka. Kukuha lang ako ng tubig. Salamat po. Okay na ako. O sige, anong nangyari? Saan mo nakita yung nilalang na yon? Doon po sa daan. Nakita ko sa gitna ng gubat. Malalim yung sugat niya eh. Hindi na rin siya tumagal dahil namatay din agad. Tingin ko pinagbabaril siya. Pero nakuha ko po yung bertud niya. Ano? Teka, bakit mo kinuha? Kasi po sabi niyo, may taglay itong lakas. Baka makatulong para bumalik yung dating lakas mo. Ba't hindi mo ginawa yun? Nilagay mo lang sa peligrong buhay natin. Natitiyak akong may pamilyang nilalang na yon at siguradong sa puntong ito, hinahanap na nila kung sinong pumaslang sa kauri nila. Ano naman pong connect ko sa kanila? Sigurado hindi nila ako makikita, no? Tsaka inosente ako. Kinuha ko rin to dahil mahirap na kung sa masamang tao pa tumapunta. Tsaka baka gamitin sa masama kaya mas mabuting sa akin na lang mapunta, diba? Kapag natiktikan nila na ikaw ang nagnakaw ng bertud, siguradong ikaw ang sisisihin nilang suspect sa pagkamatay ng batang gabunan na yon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, isosoli natin yan kung saan mo nakita yung nilalang. Maliwanag ba? Halika na, humayo na tayo. Mariin akong napalunok sa sinabi ni Lola. Sa totoo lang, wala talaga akong balak na isoli yon pero wala akong magawa. Bumalik kami sa gitna ng kakahuyan kung saan ko nakita ang batang gabunan. Laking gulat naming dalawa nang wala ang bangkay ng nilalang doon. Napakamot na lang ako ng ulo. Dali-dali kaming umuwi dahil sa takot. Lumipas ang mga araw at tumigil na ako sa paglalako ng balot. Ginamit ko na lang na pampuhunan para sa maliit na sari-sari store yung pera na nakuha ko sa pagbebenta ko. Maayos naman ang naging takbo ng maliit kong negosyo nung mga sumunod na linggo. Isang araw bumisita si Suleiman habang abala kami ni Lola sa pag-aayos ng paninda. What's up, Labi Dubs? Musta na? Mabuti naman at hindi ka na nagtitinda ng balot sa kalagitnaan ng gabi. Ay nako, kakabukas lang ng tindahan pero pinipesti na tong mga paninda mo. Pumasok ka na nga muna sa loob. Sige po, Lola.
Oh, wait lang naman. Grabe naman kayo sa akin. Sa pogi kong to, tinatawag niyo pa rin akong peste? Pwede ba? Huwag mo nang guguluhin ang buhay ng apo ko. Sick boy ka rin pala katulad ng demonyong ama mo. Kaya hindi ko na pwedeng ipagkatiwala sa iyo ng basta-basta si Rita. Lola, bless po. Don't you worry, dahil wala po akong planong masama sa apo niyo. Actually, mahal ko po talaga siya. Pero nirerespeto ko naman ang desisyon niyo. Alam kong galit kayo sa akin sa nagawa ko pero hindi naman po natuloy ang kasal. Maniwala Che, ka. kung ako sa'yo, umalis ka na dahil ihahampas ko tong lamesa sa'yo. May babalita lang ako sa inyong dalawa. Dahil albularyo po kayo dati, di ba? So feeling ko kailangan niyo po itong malaman. Esa, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa at baka basagin ko sa ulo mo tong mga balot. Kasi po, may nahuli yung mga tao na kalapit na bari natin na gabunan daw. Isang uri daw ng aswang. Kaya lang nakatakas. Hindi ko nga po alam kung totoo ba yun o kwentong barbero lang. Alam mo, iho, totoo ang mga aswang. Madalas ko silang makaengkwentro noong albularya pa ako. Kaya lang eto, napilitang tumigil dahil sa sakit ko. Okay lang ho yun. Isa pa, kayo lang po ba talaga ni Rita yung magkasama sa buhay? Oh, bakit? May problema ka ba? Pwede pa join? Promise, aalagaan ko na kayo at pati yung magiging anak naming dalawa ni Suleiman, pwede bang umalis ka na? Maha-high blood si Lola dahil sa'yo eh. Tsaka wag mo na kaming idamay tungkol sa gabunan na yan. Sige. Kiss Aba, mo. siraulo ka bang talaga? Alam mo, dati pa akong nagtitimpi sa'yo ha. Minsan ko nang ipinagkatiwala sa'yo ang apo ko. Pero sinira mong tiwala ko. Wala kang bayag. Wala ka naman palang isang salita, Suleiman. Doon ka sa napangasawa mo. Kundi ibabalik kita sa sinapupunan ng nanay mo. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Suleiman. Pasimple ko lang itong pinagmasdan habang naglalakad palayo. Sa puntong yon, panandalian akong inaya ni Lola na pumasok sa loob ng bahay. Nakaramdam ako ng kaba dahil sa binanggit ni Suleiman, habang si Lola naman ay nanatiling kalmado. Hindi na natin may babalik sa pinanggalingan ng Bertud na yan. Oo nga po, sorry dahil sinuway ko po yung utos nyo. Paano yan? Pag nadamay tayo sa gulo. Ang tanging inaalala ko lamang ay ang kaligtasan mo, Iha. Dahil masyado pang maaga para mabura ka sa mundong ibabaw. Marami ka pang kakaining bigas. Pero ako, siguradong masasangkot sa kung anumang kaguluhan ang bumabalot sa baryo natin. Ano pong ibig nyo sabihin? Noon pa man, nanumpa ako na kahit na anong mangyari, tutulong ako sa kapwa ko. Haharapin ko ang mga nilalang na naghahasik ng lagim dito. Ano? Teka, di ba kayo na rin ang may sabi na malakas ang mga gabunan? Kaya paano nyo po yun haharapin? Lalo na't mahina ng katawan ninyo. Sa tulong ng Bertud na yan. Dahil nasa pangangalaga mo yan, magiging kasing lakas mo sila. Pero paano po ba na-activate yung powers nito? Parang wala naman eh. Tsaka, magiging aswang ba ako? Ipapaliwanag ko sa'yo. Tuturuan din kita kung paano kalabanin ang mga nilalang na yon. Bumuntong hininga ko. Pinalipas muna namin ang araw na yon, Miss Anne. Kinabukasan, maaga akong nagising tulad ng napag-usapan. Nadatnan ko siyang tahimik na nakaupo sa likod bahay. Napansin ko ang baul sa tabi ni Lola nang lapitan ko siya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga armas na panlaban sa aswang. Meron siyang kakaibang balisong na itinatago. Paliwanag lang niya, delikado ang patalim dahil ito ang pinakamabisang armas sa kanyang pangangalaga. Pagkatapos, inilabas niya ang buntot pagi at inabot sa akin. Higit 4 na oras akong tinuruan ni Lola kung paano yun gamitin. Naghahabol hininga kaming bumalik sa loob para magpahinga. Naupo kami sa may sala. Pinagmasdan ko lang siyang ilapag ang makapal na libro sa lamesa. Pinabasa niya sa akin ang tungkol sa mga gabunan. Ibig sabihin, bawat gabunan merong bertud na nagpapalakas sa kanila? Oo, naghihiganti lang sila kapag may isang nasaktan sa kanila. Ano? Di ba kailan lang may nasaktan na gabunan? Kung di ako nagkakamali, mas nauna pa yung pagkamatay ni Rodolfo. Ibig sabihin lamang nun, may ibang gabunan na nasaktan. Sino naman kaya may gawa nun? Yon ang dapat kong alamin. Sa ngayon,
Dapat walang makaalam na nasa pangangalaga mo ang Bertud, maliwanag. Huwag na huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Opo, pero paano ko naman po ito magagamit laban sa kanila? Tuwing kabilugan ng buwan, doon lalabas ang kapangyarihan ng Bertud. Hindi ka man maging aswang, pero mararanasan mo kung gaano sila kalakas. Kaya mag-iingat ka. Dahil kaakibat ng Bertud na yan ang peligro, apo. Maaari kang masiraan ng bait kung hindi mo makokontrol ang lakas na taglay niyan. Opo, kung ganun, ano pong dapat kong gawin? Gusto ko pong malaman ang kapangyarihan ng bato na to. Malalaman mo rin yan sa susunod. O siya, maiwan muna kita saglit ha. Kailangan ko lang ihatid sa kaibigan ko tong binili niyang mga balot. Teka, ako na po. Ay, ako na iha. Tsaka makikibalita na rin ako sa nangyayari. Mas maiintindihan ko yon. Huwag ka mag-alala, hindi ako magtatagal. Tumango na lang ako sa kanya. At agad naman siyang lumabas. Lumipas ang mga oras at hindi ko magawang mapakali. Lumubog na ang araw pero hindi pa rin siya nakakauwi. Pasado 9:00 na ng gabi nang mapagdesisyonan kong lumabas para hanapin si Lola. Gamit ko ang bisikleta, nagpunta ako sa bahay ng kaibigan ni Lola. Umaasang naroon siya pero napuno ng takot ang dibdib ko nang hindi ko siya madatnan doon. Tanging sabi lang ng kaibigan niya ay kanina pa raw umalis si Lola. Sa mga oras na yon, balisa akong nagbisikleta. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ilang sandali pa nakarinig ako ng putok ng baril mula sa loob ng kakahuyan. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ipinarada ko ang bisikleta ko sa gilid ng kalsada. Nagmamadali kong hinanap ang pinagmumula ng putok ng baril, Miss Anne. Napatingala ako at nakitang bilog ang hugis ng buwan. Ilang sandali pa nakaramdam ako ng mga kaluskos. Mariin akong napalunok ng mapagtantong lumakas ang pandinig ko. Umiilaw ang Bertud nang dukutin ko ito sa bulsa ng shorts ko. Punong-puno ng pagtataka ang isipan ko dahil hindi man lang ako nakaramdam ng takot. Maingat akong naglakad hanggang sa narating ko ang ilog. Napakunot ang noo ko nang matanaw ang armadong mga lalaki. Hindi naman ako nag-atubiling lumapit sa kanila nang marinig ang palahaw ni Lola Sheila. Nakita ko si Don Macario. Lalapitan ko na sana pero pinigilan ako ng dalawa sa mga tauhan niya. Humabol ka pa talaga sa hukay? Makawalan niyo si Lola Sheila. Ano pa bang gusto mo? Nakuha mo na nga ang gusto mo nung paglayuin niyo kaming dalawa ng anak mo, diba? Oo. Pero hindi natuloy ang plano ko na ipakasal siya dahil sa'yo. Hanggang ngayon, mahal ka pa rin ni Suliman. Kasalanan mo na yon dahil ganid ka. Nabulag ka na ng pera. Oo na, bulag na ako sa salapi. At hindi ko kayo lulubayan dahil kayo ang punot dulo nito. Kung ganon, akong harapin mo. O baka naman naduduwag ka lang. Tama na yan, apo. Tumakas ka na hanggat maaga pa. Pakawalan niyo siya. Ako na lang ang bihagi ninyo. Aba, nakakatouch naman yung drama niyo. Don Macario, huwag mong kalimutan na minsan na tayo nagkasama noon. Uulitin ko lang, galing ka rin sa hirap. Pero kung nais mong kitilin ang buhay namin, ako na lang. Naway maging masaya ka sa desisyon mo. Diyos na ang bahala sa iyo. Dami mong sinabi, tanda. Kung hindi niyo ako papakinggan, mapipilitan akong lumaban sa inyo. Mahigpit akong hinawakan sa braso ng mga tauhan ni Don Macario nang magtangka ko itong sugurin. Maya-maya pa nakarinig kami ng malakas na ungol ng aso. Nabaling doon ang atensyon ng mga tauhan ni Don Macario. Lumipas ang ilang segundo. Napansin kong nilalang na mabilis na tumalon-talon sa itaas ng puno. At sa isang kisap mata, lumapag ito sa kinaroroonan namin. Walang pag-aatubiling pinatay ng gabunan ang mga armadong lalaki. Panandalian akong naniga sa kinatatayuan ko nang makita ang maskuladong nilalang. Malaki ito. Kulay pulang nanlilisik na mga mata. Nagmamadali akong lumakad papalapit kay Lola. Takot namang tumakbo si Don Macario palayo sa amin. Nakita kong pinagmamasdan pa kami ng nilalang mula sa hindi kalayuan. Hindi ako nagpatinag, Miss Anne. Tumakbo ka na. Iwan mo na ako ritong mag-isa. Delikadong nilalang na yan. Baka patayin tayo. Pero kung gusto niyang patayin tayo,
Sana kanina niya pa ginawa, di ba? Siguradong nararamdaman ka niyan. Alam niya na may kakaibang lakas ka, Apo. Eh di, haharapin ko na siya para hindi na siya makapagsumbong sa pamilya niya. Huwag mong gagawin yan hanggat hindi niya tayo sinasaktan. Halika na po, umuwi na tayo. Ako nang bahala. Inalalayan kong tumayo si Lola nang makatalon pabalik sa puno ang gabunan. Ginamot ko ang mga sugat na kanyang natamo. Pinakalma ko muna siya at pinainom ng gamot para sa high blood. Maya-maya pa, nagsimula na akong mag-usisa tungkol sa tunay na naganap kanina. Pauwi na sana ako kanina pero habang naglalakad ako, isinakay nila ako sa puting van. At ano pong ginawa nila sa inyo? Sabi nila, aminin ko daw na ginagayuma ko si Suleman para magustuhan ka. Pero hindi ko ginawa, kaya nais na akong patayin ni Don Macario kanina. Hayop talaga sila! Apo, maraming salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Sigurado ako na matutuwa si Roberto sa langit sa ginawa mong kabutihan sa akin. Wala pong anuman. Huwag niyo na rin pong banggitin yung tungkol kay tatay. Pero, paano mo nga pala nalaman kung nasaan ako? May iba bang nakakita na doon ako dinala niya ni na Don Macario? Wala ho, pero narinig ko yung putok ng barel. Lola, ganito po ba talagang nararamdaman kapag may bertud ka ng gabunan? Ano ibig mong sabihin? Pakiramdam ko po ang lakas-lakas ko kanina, pati pandinig ko, sobrang talas. Mahigpit na yumakap sa akin si Lola. Inakay ko siya para humiga at tinabihan para magkasama kaming matutulog ng gabing yon. Kinabukasan, nagising na lang kami sa mga maingay na tao sa labas. Nagulat kaming dalawa ni Lola nang makita ang mga taong nagkakagulo sa tapat ng bahay namin. Galit na galit sa aming dalawa. Mga kababayan, sila ang maglola na aswang. Kagabi, pinatay ng kasamahan nilang gabunan ang mga tauhan ko. Ano na naman ang kalokohan ito, Macario? Aba, kagabi lang kamunti ka muna kaming patayin ng mga tauhan mo, hindi ba? Hindi totoo yan. Sa katunayan, kami ang gusto niyong patayin. May pruweba ako at nakita na yon ang mga kababayan natin. Kaya dapat kayong palayasin sa baryong ito. Ano? Huwag mong baliktarin ang tunay na nangyari. Sinungaling ka talaga. Kilalang albularya ako dito sa lugar natin. Alam ng mga kababaryo natin ang totoo, kaya pwede ba? Huwag mo nang sayangin ang oras nila para sa kabaliwan mo. Ang mga albularyong tulad mo may tinatago sikreto. Kaya nga mga kababayan, mula sa araw na ito, lumayo na kayo sa maglola na yan. May pinaplano silang masama. Sinungaling ka talaga. Manang-mana sa iyong anak mo. Magsama kayo. Kumuyom ang mga kamao ko. Susuntukin ko na sana si Don Macario pero pinigilan lang ako ni Lola. Sa mga sumunod na araw, napansin namin na iniiwasan na kami ng mga kapitbahay. Wala na rin naglalakas loob na bumili sa tindahan namin. Isang araw may humintong tricycle sa harap ng bahay namin ni Lola. Laking tuwa ko nang bumaba ang customer na minsang umorder na sa akin. Kasama ang isang babaeng nakabistidang itim. Nakapustura ang mukha nito. Nasa early 50s na ang edad kung tatansyahin ko. Kumusta? Dulce ang pangalan ko. Okay lang po. Sino po sila? Ako yung nagpakuha dito sa tauhan ko ng mga balut noon. Tauhan kasi yung nakausap mo. Nabalitaan ko kasing tumumal yung benta nyo rito magmula nung kumalat yung tungkol sa may lahi kayong aswang. Gusto ko sanang alokin ka na maging supplier ko ng balut. Ah, talaga po? Teka, buti naman ho at hindi kayo natatakot sa amin. Dahil ako ang tunay na may lahi ng aswang. Ano po? Biro lang. Siyempre hindi naman ako tulad ng iba na uto-uto. Pwede ka bang mag-deliver ulit mamayang gabi? Nako, no problem po. Saglit ba itong nakipagkwentuhan sa amin? Nabanggit din ni Madam Dulce na kalat na ang chismis na yon maging sa mga karatig baryo. Aaminin ko na nanlumo ako sa balitang yon. Walang kalaban-laban na nasira ang pangalan namin. Ginugol ko na lang ang oras ko sa pag-aayos ng mga balut na ide-deliver ko nang makaalis ang aming mga bisita. Kinagabihan, nagpaalam na ako kay Lola para pumunta sa address na binigay sa akin ni Madam Dulce.
Gusto pa sanang sumama ni Lola sa akin pero hindi na ako pumayag, Miss Anne. Pumadyak na lang ako. Higit kalahating oras bago pa ako nakarating sa bahay ni Madam Dulce. Sinalubong naman niya ako agad sa gate at pinatuloy sa loob. Oh, come in. Mukhang napaaga ka yata. Ay, opo. Sensya na. Yun po kasi yung sabi sa akin ni Lola eh. Alam niyo naman po, medyo delikado din yung sitwasyon namin ngayon. Ito na po pala yung order niyo. Di na rin po ako magtatagal Nako, nakakalungkot naman. Naghanda pa naman ako ng makakain natin. Don't worry, ihahatid naman kita. Para sure ako na safe ka. Talaga ho? Nakakahiya naman. Aba, wag kang mahiya. Ano ka ba? Business partners na tayo, hindi ba? Oo nga po. Thank you po Kasi ang dami niyo pong pwedeng supplier na kunin pero ako po yung napili niyo. Naikwento sa akin ng tauhan ko, mabait ka daw at maaasahan. Sana nga totoo. Gusto ko kasi yung taong honest sa akin eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti lang ito at naglakad papunta sa sala. Kunot noon naman akong sumunod. Pinagmasdan ko lang si Madam Dulce na sindihan ng kandilang nakatulos sa tapat ng picture frame. Ang kwento niya, litrato daw yon ng nag-iisa niyang anak na pumanaw. Nasa edad 11 taong gulang daw ito. Kung di ako nagkakamali, hanggang ngayon daw ay hindi pa rin matagpuan ang labi ng anak niya. Nakaramdam ako ng awa, Miss Anne. Tahimik kong pinakinggan ang pagkukwento ni Madam Dulce. Hanggang sa lumipas ang isang oras, nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na. Sumalubong naman si Lola sa akin sa gate pa lang. Pinanlakihan ako ng mga mata nang mapansin ang pag-aalala sa mukha niya. Hindi siya sumagot ng tanungin ko. Napatakip ako ng bibig sa gulat nang madatnan si Soleman sa sala. Sugatan at maraming pasa sa katawan. Anong nangyari, Lola? Ba't sugatan siya? Hindi ko rin alam. Nabigla na lang ako nang may sumigaw sa tapat ng gate. Akala ko, ikaw na, pero nakita ko sa doon. Diyos ko, sino may gawa sa kanya nito? Yun din ang tanong ko. Hindi kaya yung mga nakaalitan ni Don Macario noon? Kung ganun po, huwag muna natin siya hayaan na umuwi. Baka kung ano pa mangyari sa kanya eh. Ganun na ka. Teka, tatawagan ko si Don Macario. Wag, please. Ano bang nangyari sa'yo? Napaaway ka ba? Hindi. Si Papa may gawa nito. Muntik na akong patay ng mga tauhan niya. Ano? Bakit? Alam ko na ang sikreto nila. Nakita ko ang biyag nilang batang gabunan. Ano ka mo? Saan mo nakita? Doon po, sa may lumang pabrika. Nakatali ng kadena. Iyon ang rason kung bakit may mga taong nadadamay. Halika, puntahan natin. Sasama ako. Hindi na. Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo, ha, Soleman? Sa tingin ko, wala naman. Dahil kung meron, kanina pa kami dito sinugod. Kung ganon, ligtas ka dito. Kami na lang ang pupunta doon. Dito ka lang, baka mapano ka pa. Walang nagawa si Soleman, Miss Anne. Tumakbo naman kami ni Lola sa likod ng bakuran patungo sa kakahuyan. May shortcut kasi doon papunta sa pabrika na nabanggit ni Soleman. Tahimik ang gabi. Tanging mga kulisap at pagaspas ng sanga ng mga puno ang naririnig namin. Maliwanag din ang buwan. Ilang sandali pa nakarinig kami ng alulong ng aso sa kalagitnaan ng paglalakad namin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lola at sabay na nagtago sa likod ng puno. Maya-maya pa, nakita namin ang isang malaking itim na aso. Umaangil itong tumatakbo patungo sa direksyon kung saan kami nagtatago. Hindi ako nag-atubiling lumabas mula sa likod ng puno para harapin ito. Tulad ng inaasahan, panandali ang umilaw ang bertud sa loob ng bulsa ko. Nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya. Maliksi ang mga pagkilos kong kinalaban ang nilalang. Sa tansya ko, mga nasa 10 segundo lang ang itinagal ng pagtutuos namin. Naapuruhan ko kasi ito sa batok nang madampot ang matulis na sanga ng puno. Pansin ko naman ang pagkabigla ni Lola nang lapitan ko siya. Halika na po. Apo, kailan mo pa natutunan na gamitin ang bertud? Kayo lamang ako nakakita ng ganyan sa tanang buhay ko. Mapula ang mga mata mo kanina. Totoo nga yun nasa libro na magiging kasing bilis ng hangin ang kilos mo. Hindi ko rin po alam, Lola.
kapag wala ho kasi kayo, binabasa ko yung libro. Yun na rin ang ginagawa kong pampaantok tuwing gabi. Ay, mabuti naman kung ganon. O siya, humayo na tayo. Bago pa may gawing masama sina Don Macario sa Batang Gabunan. Lola, ano pong mangyayari kapag napatay nilang gabunan na bihag? Buong buhay nilang gagantihan ng mga salarin. Masaklap pa ron, paniguradong madadamay ang mga inosenteng tao. Wala silang sinasanto. Napalunok ako sa litanya niya. Sa puntong yon, nagmadali kaming tumakbo papunta sa pabrika. Nagtago muna kami sa gilid ng nakabukas na pinto. Wala kaming marinig na ibang tao, maliban sa isang babaeng sumisigaw. Hindi na kami nag-atubili pa at pumasok sa loob. Doon namin nakita si Madam Dulce na nakasalampak sa sahig. Mahigpit na yakap ang walang buhay na Batang Gabunan. Samantala, bigo ako sa binala kong lapitan ito matapos akong makatanggap ng masasamang tingin. Naging pula ang nanlilisik nitong mga mata. Kayong dalawa ni Sheilang mananagot sa amin. Kayong rason kung bakit namatay si Luisito. Teka lang po, hindi kami yung pumatay sa kanya. Sa maniwala kayo't sa hindi, si Don Macario yung salarin. Umigil ka na sa pagdadahilan. Alam kong ikaw ang kumuha ng bertud ni Luisito, kaya hindi niya nailigtas man lang ang sarili niya. Paano niyo po Dahil minsan mo nang nakaharap ang asawa ko. Naramdaman niya ang kakaibang lakas mong taglay, kaya sisiguraduhin kong lahat kayo, ultimo kaapu-apuhan ng angkan niyo, ay papatayin namin. Ano ka mo? Ibig mong sabihin, asawa mo ang Gabuna na nagligtas sa buhay namin noong gabing pinaplano kaming patayin ni Don Macario? Aba, nag-reunion ng tatlong may lahing aswang. Nakakatuwa ang drama niyong tatlo. Walang hiya ka, Macario. Anong ginawa ko sa'yo para kitlin mo buhay ng anak ko? Alam mo, simple lang naman ang nais ko. Ang ibenta mo sa akin ang lupain mo. Hindi ba't bagong lipat lamang kayo rito? Wala bang nakapagbanggit sa inyo na walang kumakalaban sa isang Don Macario pagdating sa asyenda? Tama na itong pagiging ganid mo, Don Macario. Dahil sa kagagawan mo, malalagay sa peligro ang buhay ng mga tao dito sa lugar natin. Tumahimik ka na sa kabaliwan mo, tanda. Bago pa mangyari ang sinasabi mo, gagawin ko muna kayong pataba sa lupa. Kasabay ng biglang pagaspas ng malakas na hangin ang pagsulpot ng mga asbo. Pumwesta ang mga ito sa likuran ni Madam Dulce. Dumukot naman si Don Macario ng baril at pinaputokan ng mga ito, kasama na rin si Madam Dulce. Mabilis kaming nakaiwas ni Lola at tumakbo palayo. Nagtago kami sa likod ng mga kurtinang nakasabit. Tahimik kaming dalawa habang maingat na umiikot sa mga kurtina. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko sa takot. Pinigilan ako ni Lola na gamitin ang bertud para talunin si Don Macario. Nagdesisyon naman kami na maghiwalay ng landas. Alam kong nariyan lang kayo. Huwag niyo na akong pahirapang maganap. Dahil sisiguraduhin ko na mauubos sa inyong dalawa itong natitirang bala ng magasin ng baril ko. Tama na. Alam kong hindi mo gugustuhin kapag lumaban ako sa'yo. Lumaban? Nagtatago lang naman kayo sa likod ng kortina. Sige nga, bigyan mo ako ng magandang laban. Tama na, Macario. Maniwala ka. Hindi biro itong pinasok mo sa pagkitil ng buhay ng pamilya ng Gabunan. Talagang magkahiwalay pa kayo ng landas, ha? Di bale, sa magkaparehas na hukay ko naman kayo ibabaon. At saka, bobo ka talagang matanda ka. Kaya ko nga kinitil ang buhay ng Luisito na yon para makuha ko ang bertud niya. Pero ano, wala na siyang bertud ng bihagi namin. Ibig sabihin, alam mo ang kapangyarihan ng bertud, pero paano mo nalaman na may lahing Gabunan ng pamilya nila, Madam Dulce? May nakapagbalita lang sa akin at napatunayan niya yun. Bilang pabuya, binigyan ko siya ng 100,000 piso. Kayo, alam niyo ba kung sino ang nagnakaw ng bertud? Bibigyan ko kayo ng pabuya. Wala kaming alam. Nasa akin ang bertud. Kaya akong harapin mo, Don Macario. Mabuti kung ganon. Magkita tayo sa tabing ilog. Siguraduhin mo lang na pupunta ka dahil sa oras na paasahin mo ko, papatayin ko yung walang kwenta mong lola. Kumuyom ang kamao ko sa sobrang galit.
Bigo din si Lola na pigilan ako. Kung tutuusin, maaari akong hindi sumipot pero gusto ko nang tapusin ang lahat. Lalo pat nagawa ng sakta ni Don Macario ang sariling anak. Nagpunta ako sa ilog ng mag-isa. Doon ko ito nakitang tahimik na naghihintay sa akin. Sarkastiko ang ngiti nang humarap siya. Yan ang gusto ko. Marunong tumupad sa usapan. Yung gusto mong bertud? Tingin mo ba basta-basta tong mapapasa kamay mo? Kala mo ba papayag ako ng basta-basta lang? Anong ibig mong sabihin? You mean salapi? Yun ba ang gusto mong unang ibigay ko sa'yo? Huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang isa sa mga tauhan ko. Ngayong gabi mo rin makukuha ang pabuya, kaya akin na ang hinihingi ko. Hindi, kaliwaan tayo. Hindi ko basta-basta isusuko to kung walang pera. Lintik ka talagang babae ka. Wag na wag mo akong tatarantaduhin, kundi pupugutan kita ng... Puro ka naman ambay. Nagtatago ka lang naman sa brief ng mga tauhan mong tolongges. Ano? Hindi yan totoo. Bawiin mo sinabi mo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pati ang anak mo dinamay mo? Ano? Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Nasaan si Suleiman? Nagkita kami kanina. Sugatan siya. Ang sabi niya binugbog mo raw siya at kamuntikan pang patayin. Anong klase kang ama? Ha? Walang kwenta! Dahil pakialamero siya, sinubukan niya akong pigilan sa plano ko sa nabiyag ko na batang gabunan. Sinubukan ko lang naman siyang kausapin, pero matigas ang ulo niya. Walang hiya ka, Macario! Walang hiya na kung walang hiya. Pero hindi ako lulubay hanggat wala sa pangangalaga ko ang isa sa mga bertud ng mga gabunan. Ikaw ang nagnakaw sa bagay na pinaghirapan kong makuha. Hindi mo alam kung gaano ako nagpakahirap. Mabihag lang ang gabunan na yon. At saan mo naman to balak gamitin? Sa pang-aapi ng ibang tao? Kung ganun, sa'yo na yung pera mo. Hindi. Gusto kong gamitin ito sa pagliligtas ng bayang ito. Lukohin mo lelang mo panot! Napahinto ako sa pagsasalita nang umihip ang pagkalakas-lakas na hangin. Halos mabali na ang mga sanga sa puno. Mariin akong pumikit. Nakaramdam ako ng kakaibang lakas na dumaloy sa katawan ko. May umuugong na malakas sa tenga ko dahilan para takpan ko ito. Ilang sandali pa, dumilat ako nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Tumingin ako kay Don Macario. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakatutok sa akin ang hawak niyang baril. Ibinaba ko ang tingin ko at napansin na tumatagas na ang dugo sa tiyan ko at tagiliran. Labis akong nagtaka dahil sa kabila ng sugat na natamo, hindi pa rin ako bumabagsak. Kumaripas ako ng takbo sa gitna ng kakahuyan para magtago, Miss Anne. Doon ako nakaramdam ng panghihina. Maya-maya pa naaninag ko ang anino sa tuktok ng puno. Lalo pa akong kinabahan noong marinig ko ng mga yabag ng paa ni Don Macario. Kamalasan lang, saktong pagtayo ko ay nasa harapan ko na siya. Nakatutok na rin ang baril niya sa akin. Itinaas ko ang dalawa kong kamay sa ere, tanda ng pagsuko. Sabi ko na hindi ka dapat nararapat na pagkatiwalaan dahil traitor ka. Ngayon, nasa ang bertud? Ibibigay mo o bubutasin ko ng balay ang bungo mo? Sensya na pero nagbago ng isip ko. Dahil ito na lang nagbibigay ng lakas sa akin dahil sa tama ng bala sa katawan ko. Kung ganon, dapat ibigay mo na yan sa akin dahil yun naman din ang plano ko. Ang tapusin ng buhay niyong dalawa na maglola. Demonyo ka talaga. Ba't magalit na galit ka sa amin? Mahina ba talaga ang utak mo? Ilang beses ko na sinasabi na sagabal kayo sa plano ko. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin yun maintindihan? Palibhasa, manang-mana ka dyan sa matandang yan. Pero hindi ko maintindihan. Ano bang ginawa sa'yo ni Lola? Ang lola mo, wala. Pero yung si Roberto, meron. Ano? Minsan na ako na biktima ng estapa na ang may gawa ay si Roberto. Dahil sa matinding pangangailangan ko, dahil nagkasakit si Mama, sinugal ko ang 10,000 ko noon. Pinaniwala ako na magaling mong amain na mapapalago ko yun at maililigtas sa breast cancer si Mama. Pero hindi. Ninakaw niya ang pera at namatay si Mama. Asensya na kung ganun. At alam mo ang mas masaklap,
Walang ginawa yung demonyong Sheila na yan para parusahan ang anak niya. Kaya ako, ang tagal-tagal kong nagtiis. Buti na lang, naging mayaman ako. Pakiusap, kung ano man ang hidwaan sa pagitan nyo, tapusin nyo na. Walang katapusan ang lahat ng ito, babae. Maski sa impyerno, magkikita tayo! Bigla niya akong sinugod at tinulak. Bumagsak ako sa tumpok ng mga bulok na dahon, Miss Anne. Kinumbabawan niya ako at mabilis na kinapa ang buong katawan ko. Hinahanap ang bertud. Pilit ko siyang tinutulak palayo pero wala akong magawa. Gayunpaman, hindi na ako nakakaramdam ng panghihina. Wala na rin ang kaninang hapdi ng mga sugat ko. Ilang minuto ang itinagal ng pagtutuos namin ni Don Macario bago nito naagaw sa akin ang bertud. Kitang-kita ang pagkamangha niya habang pinagmamasdan ang maliit na makinang na bato. Mistulang nanumbalik na ang lakas ng pangangatawan ko. Nawala na rin ang mga sugat ko, Miss Anne. Maawa ka dito sa mga tao sa baryo. Para saan pati ka ang pinakamalakas dito kung isinusuka ka naman ng mga kababayan mo? Pwes wala akong pakialam. Magsama-sama kayong mga dukha na bulag sa pera. Lason kayo sa buhay namin. Kung meron mang lason dito, ikaw yon. Ngayon makapangyarihan ako. Wala nang makakapigil sa akin. Ako ang hari sa lugar na ito! Hindi ka magwawagi. Narinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril. Nanigas ang buong katawan ko nang makitang sina Lola at Soliman ang nasa likod nito. Nahalata ko agad ang pagtataka sa mukha nilang dalawa dahil hindi bumagsak si Don Macario sa kabila ng mga sugat na natamo. Sumigaw si Don Macario ng malakas at mabilis na tumakbo palapit sa dalawa. Buong lakas nitong sinuntok ang anak. Tumalsik si Soliman. Mabilis akong tumakbo palapit kay Lola at hinila palayo sa dalawang lalaki. Lola, halika na! Tumakas na tayo! Bakit ang lakas ni Don Macario? Huwag mong sabihin. Oh, tama kayo. Nakuha niya na yung bertud sa akin. Kaya halika na, delikado pa kung magtatagal tayo dito. Hindi, mauna ka na. Susunod ako. Ano? Panahon na para harapin ko ang tunay nating kalaban. Ako nagsimula, kaya ako din ang tatapos ng lahat ng ito. Eh, kung ganun, hindi ko kayo pwedeng iwanan lang. Hindi ka maaaring madamay. Dugo sa dugo ang labanang ito. Minsan ang kinuha ni Roberto ang buhay ng kanyang ina. Kaya't panahon na rin para pagbigyan ko siyang gumante. Lola, pakiusap. Makinig kayo sa akin. Paano na ako pag nawala ka? Ikaw na lang ang kakampi ko sa buhay. Halos lahat ng tao minamahal ko nilalayuan ako. Kaya pakiusap po. Makinig ka sa akin, Apo. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Palagi kitang susubaybayan. Tumango ako at mahigpit siyang niyakap. Laking gulat namin nang marinig ang malakas na hiyaw ni Don Macario. Hawak-hawak ang sarili nitong ulo at halos mamilipit ang katawan. Nilapitan ko agad si Soliman nang makakita ng tamang pagkakataon. Punong-puno ng sugat ang iba't ibang parte ng katawan nito. Dumudugo rin ang basag niyang mukha. Hinang-hina siya dahil sa mga pinsalang natamo. Anong nangyari? Bakit parang nababaliw na si Papa? Hindi ko rin alam. Mas mabuti pa. Umalis na tayo dito. Sa tingin ko, yan ang magiging epekto sa isang tao kapag hindi nakayanan ng kapangyarihan ng isang bertud. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Iha, delikado ang kapangyarihan yan. Pucha, galing talaga siya sa kapangyarihan. Naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Soliman sa kamay ko. Panandalian kaming nagkatinginan. Naghihingalo na si Don Macario nang lingunin namin. Dali-dali naman akong tumakbo palapit dito para kunin ang bertud. Sa kasamaang palad, biglang tumalon ang gabunan sa harap naming tatlo, dahilan para mapaatras kami. Ilang saglit pa, sumulpot si Madam Dulce mula sa dilim. May mga bahid ng dugo ang damit nito at masama ang pagkakatingin sa amin. Ayun sila, asawa ko. Parang awa mo na. Ipaghiganti mong anak natin. Teka, di ba't patay ka na kanina pa? Yon ang akala mo. Marahil ay pinahiram ng asawa niyang gabunan ng bertud sa kanya, kaya nanumbalik ang kanyang lakas, Apo. Kung ganun, ano ang plano natin?
Tumakas na ho kayo. Ako na po yung haharap sa kanila. Hindi maaari. Batid kung hindi mo kakayanin ang lakas ng isang gabunan. Bumalik ka sa bahay. Kunin mo mga gamit ko sa mga aswang. Nandun yun sa baul. Sa pinakita ko sa iyo kanina. Sige ho. Pinagmasdan kong tumakbo palayo si Suleman. Bumalik ang atensyon ko sa mag-asawa mesaan. Nasa 7 talampakan ng gabunan na nakatayo sa harapan namin. Maskulado ang pangangatawan at natatakpan ng makapal na buhok. Gayunpaman, inihanda naming dalawang sarili sa mga nalalapit na kaguluhan sa pagitan naming 4. Sumuko na kayo. Wala namang kayong binatbat sa amin eh. Ba't mo ba ito ginagawa? Napatay na namin ang may kasalanan sa anak mo. Di ba dapat magpasalamat ka pa? Hindi. Nangako ako sa asawa ko na wala kaming patatawarin na kung sino man. Kayong mga tao, mapanlin lang kayong lahat. Uubusin namin ang mga tao sa baryong ito at uunahin namin kayo. Teka, lahat kami? Pwes, hindi ako makakapayag sa gusto mong yan. Kung ganon, mahal kong asawa, ikaw nang bahala sa kanila. Hindi ako nagpakita ng takot nang magsimulang umalulong ang gabunan. Kumuyom ang kamao ko. Mabilis itong nakatakbo sa kinaroroonan namin na siyang sinubukan kong harangin. Natatapatan kong liksi at lakas nito mesaan. Bawat suntok at kalmot nito sa akin ay nagagawa kong salagin. Tumalsik naman ito nang masuntok ko sa parte ng dibdib. Higit 3 talampakan ang inatrasan ng nilalang. May pagtataka sa mukha ni Madam Dulce. Hindi nagtagal, naging anyong asbo ito. Sinugod nito si Lola na siyang pinigilan ko. Mas malayong tinalsik nito ng tadyakan ko kumpara sa asawa. Sumugod naman agad ang gabunan. Sa puntong yon, napuruhan ako ng kalmot nito sa tagiliran. Napahiyaw ako nang makita ang dugo na sumirit sa akin. Tulad ng inaasahan, hindi ako nakaramdam ng hapdi sa sugat. Napansin ko na mahabang mga kalmot na natamo ko. Pero nilabanan ko ang halimaw. Nagpapalitan kami ng suntok at sipa. Masasabi ko, mas malakas pa rin ito. Nasuntok ako sa mukha ng gabunan nang bigla akong manghina. At doon na ako nabugbog ng nilalang. Napahiga ako sa lupa. Samantala nakita kong sumisigaw na si Lola sa pag-aalala para sa akin nang lingunin ko siya. Ilang minutong lumipas, narinig ko ang palatak ni Suleman. Nakatayo ito sa likod ng asbo at matapang na iwinawasiwas ang buntot pagi. Pinagkatiwalaan ka ng mga kababaryo namin, Dulce! Tapos, kademonyohan lang ang gagawin mo! Tulad ng ginawa ng ama mo. Siyang nagsimula, ako lang ang tatapos. Tama na yan! Ako ang labanan niyo. Suleman, halika rito! Wala sa hinuha ko nahaharang ang gabunan sa daraanan ni Suleman. Matapang naman itong hinarap ni Suleman. Buong lakas na hinampas ng hawak na armas ni Suleman ang gabunan, pero nakailag ito. Mabilis akong tumakbo palapit sa kanila para kalabaning muli ang halimaw. Naramdaman ko na parang may sumanib sa akin nang pumikit ako na nagbigay sa akin ng enerhiya. Pansin ko ang gulat ng 2 kong kasama. Inihagis naman ni Suleman sa akin ang buntot pagi matapos kong sumenyas. Hinampas ko ang kalaban. Dinig na dinig ang pag-ungol nito sa bawat pagtama ng hagupit ko sa katawan niya. Namimilipit ito sa sakit. Hindi nagtagal, nanghina ito at bumagsak. Tutuluyan ko na sana ito, pero biglang sumigaw si Madam Dulce mula sa di kalayuan. Sakal-sakal na nito si Lola at sugatan naman si Suleman na nakahiga sa lupa. Subukan mo. Hindi ako magdadalawang isip na patayin tong matanda na ito. Pakiusapan mo, wag. Di patayin mo. Total wala na rin naman ang anak namin. Pero etong isaksak mo dyan sa kokote mo, hindi pa tapos ang lahat. Rita! Saluin mo! Mabilis kong sinalo ang makapangyarihang balisong ni Lola. Hindi ako nagdalawang isip na isaksak yon sa gabunan. Sumigaw ito ng malakas. Lumiwanag ang buong katawan ng halimaw hanggang sa masilaw kami. At naglaho ang katawan nito.
Napahiyaw ng malakas si Madam Dulce. Tahimik ko lang itong tiningnan nang saksakin ito ni Suleman gamit ang isa pang kutsilyong hawak. Dinampot kong bertud ng naglahong gabunan, Miss Anne. Subalit, bakas ang pagkabahala sa mukha ni Lola nang makalapit ako. Hindi ako nito kinibo hanggang sa makauwi kami sa bahay. Lola, ayos lang po ba kayo? Kanina ko pa napapansin na ang tahitahimik niyo. Ligtas na ho tayo. Huwag na ho kayong mag-alala. Ligtas? Sa tingin mo magiging ligtas tayo kung ang pinakamalakas na aswang ay napatay mo? Ha? Anong ibig niyo sabihin? Tulad ng sabi ko sa'yo, gabunan ng pinakamalakas na aswang, may mga alagad sila na paniguradong aatake sa atin. Ano? Bakit ngayon niyo lang to sinabi sa akin, Lola? Dahil ang buong akala ko, hindi mo gagamitin ang bertud na yan laban sa gabunan. Ang akala ko, poprotektahan mo lamang ang ating sarili. Kung ganun, kailangan nating maghanda. Bukas na bukas din ay sasabihan ko yung iba nating mga kapitbahay. Kinabukasan, nagmamadaling pinuntahan ni Lola ang mga kababaryo namin. May ilang kalalakihan na kasama siya pag-uwi. Ibinalita niya sa akin na marami-rami rin daw ang hindi magawang makapaniwala sa kanyang babala. Panandalian ko munang kinausap ang mga tao bago ko sinimulan ang paghahanda para sa pakikipaglaban. Binahagi ko sa kanila ang mga bagay na nalaman ko rin kay Lola. Dapit hapon nang nakauwi ang mga ito para balitaan ang kani-kanilang pamilya sa paparating na sakuna. Sinamahan ko pa nga ang mga ito dahil bumili rin ako ng ulam namin. Pagka-uwi, nadatnan ko si Suleman na nakaupo sa bangkito. Tahimik na hinahasa ang mga patalim na ginamit kanina. Nilapitan ko siya. Mukhang ang lalim ng iniisip mo ah. Baka naman pwedeng share mo sa akin yan. Wala naman. Iniisip ko lang kung hindi ko pinakailaman yung plano ni Papa, di sana walang ganitong klase ng gulo. Shh! Ano ka ba? Wala akong kasalanan, okay? Lahat tayo may kasalanan din. Totoo ba? May lahi lang naman yata namin yung nagbibigay ng bad luck sa lugar natin eh. Alam mo, sorry sa lahat ng nagawa ko. Siguro nga, tama ka na duwag ako at wala akong isang salita. Oo, tama ka. Pero alam ko nagbago ka na. Dahil kung hindi mo sana kami tutulungan na malaman kung sino may gawa sa pagpatay sa batang gabunan. Kaya don't you worry. Ngayon, never ko na kayong iiwan sa problemang to. Poprotektahan ko kayo. Salamat naman kung ganun. Para sa bayan? Para sa bayan. Halos buong gabi kaming dilat dahil sa pagbabantay ni Saan. Nagsasalitan lang kami sa pagtulog dahil binabantayan namin kung meron bang magre-report na biktima. Laking pasasalamat namin dahil wala namang kahit anong krimen na nangyari. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kaming nasanay sa pagbabantay sa baryo. Bukod doon, sa pag-iensayo ng pakikipaglaban na lang umiikot ang munting mundo namin. Hindi nagtagal napansin namin na naging bihasa na ang mga tinuturuan namin. Kaakibat nito ang paglakas ng loob namin. Ipinakita nila ang determinasyon at tiwala sa amin sa kabila ng minsang balita na sumira sa pangalan ng albularyang si Lola Sheila. Pero isang gabi, nagsimulang mabalot ng kababalaghan ng lugar matapos may matagpo ang bangkay sa ilog. Mas nabahala naman ako nang madatnan si Lola sa bahay na sugatan ng braso. Kasalukuyan siyang ginagamot ni Suleman. Ha? Ano pong nangyayari? Ba't puro kayo sugat? Sabi niya, binugbog daw siya ng mga kapitbahay. Sa kanya daw isinisisi yung pagkamatay ng isang kababaryo natin. Ano? Di ba, naipaliwanag ko na sa kanilang inosente tayo? Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin sila naniniwala? Putsa naman oh. Ang alam ko hindi pa rin. Kung alam mo lang kung gaano kagaling mang brainwash si Papa. Kung ganun, paano natin makukuha ang tiwala nila? Siguro, wag mo nang problemahin yon. Ako nang bahala ron. Huwag na kayong magsayang ng oras pa. Ayos naman ang lagay ko. Ako nagbahala. Ano? Di ho po pwede. Kita nyo naman kanina kung gaano kagalit yung kapitbahay sa inyo. Baka po sa susunod, patayin nila kayo. Kailangan nating patunayan na tunay nga ang ating sinasabi. Nagkatinginan kami ni Suleman.
Alam kong naisip din ito ang nasa isipan ko. Agad namang pinatawag ni Lola yung mga kasamahan naming lalaki. Pinag-usapan ang planong rumonda tuwing gabi para makatsyempo ng aswang. Sinabihan din naman ako ni Lola na iwanan ng mga bertud. Baka raw kasi matakot ang mga kasama namin kapag nakitang maging kasing lakas ko ang gabunan. Tanging paghahanda lang sa darating na laban ang ginawa namin hanggang sa sumapit ang hating gabi. Tulad ng napag-usapan, pasado 12:00 kami noong magdesisyong lumarga papunta sa Kakahuyan. Grupo kaming naglakad sa gitna ng kagubatan misaan. May ilan lang kaming mga kasama na humiwalay sa amin. Maliwanag ang sinag ng bilog na buwan. Kasalukuyan kaming naglalakad nang makarinig ng sabay-sabay na alulong ng aso. Nakita namin ang asbo na nakatalungko sa gilid ng ilog. Marahan sana namin itong lalapitan pero narinig namin ang sigaw ng mga kasama namin. Nagulat kami nang isang lalaki ang takot na tumatakbo palapit sa kinatatayuan namin. Natataranta nitong binalita sa amin na nakaengkwentro sila ng aswang. Tumakbo kami sa direksyon na itinuro nito. Doon namin nakita ang kasalukuyang paglalaban ng mga kababaryo namin at ng asbo. Dali-dali ko namang tinulungan ng mga ito. Sa tansya ko, higit 30 minutos ang tinagal ng pakikipaglaban namin. Buong lakas kong hinahampas ng buntot pagi ang mga ito. Si Suleman naman ay hinahagisan ng bawat isa ng nakaplastik na asin. Panghuli, si Lola naman ang may gamit ng hinasang itak. Hingal na hingal kaming lahat matapos maubos ang mga nilalang. Pero biglang humangin ng malakas. Agad na inutusan ko si Suleman na kunin ang bertud sa bahay. Sumunod naman ito sa akin. Maya-maya, naghahabol hininga siyang bumalik at iniabot sa akin ang mga bato. Halos atakihin ako sa puso nang marinig ang sigaw ni Lola. Sabay-sabay kaming napatingin sa iisang direksyon. Pucha, si Lola, nabiyag ng gabunan. Ano? Ba't meron pang natira? Akala ko maubos na sila. Huwag niyo sasaktan si Lola. Ako, sa akin kayo magigante dahil akong pumatay sa mga kauri niyo. Tama na. Tumakas na kayo. Baka saktan din nila kayo. Ako na ang bahala dito. Lola, hindi. Ililigtas ka namin kahit anong mangyari. Kailangan ka pa ng mga kababayan natin. Mga gabunan! Heto bang bertud ang hinahanap niyo? Pwes, kunin niyo na sa akin. Wait, anong ginagawa mo? Pagpinang ko ng 3, tumakbo na kayo sa mga kasamahan natin. 1, 2, 3. Tumakbo ako sa kabilang direksyon malayo sa mga kasamahan ko, Miss Anne. Sa pagkakataong ito, nalinlang ko ang gabunan dahil naramdaman ko ang presensya niya. Napahinto ako nang tumalon sa harapan ko ang nilalang. Marahan akong napaatras nang makita ng malapitan ang nanlilisik na mga mata nito. Umungol ito ng malakas. Dumagundong ang boses nito sa pandinig ko. Sa isang iglap, kinalmot ako nito sa mukha. Tulad ng inaasahan, hindi ako nakaramdam ng sakit mula sa sugat. Buong lakas kong pinagtatadsyakan ng gabunan. Napaatras ito. Nagpapadyak ito sa harapan ko dahil sa galit. Pero handa na akong makipaglaban sa huling pagkakataon. Napahinto ako nang biglang lumuhod sa harapan kong nilalang. Nilahad nito ang kamay na parang may bagay na hinihingi. Ilang saglit pa, narinig ko ang boses ni Lola sa likuran ko. Dama ko ang hingal niya. Lola, okay lang po ba kayo? Sinaktan niya ba kayo? Nasa yung mga kasama natin. Huwag kang mag-alala. Nasa maayos na kalagayan na sila, pati yung nasugatan nating kasamahan. Pero, anong ginagawa ng gabunan? Bakit nakalahad yung kamay niya? Tsaka, ba't di niya po tayo sinasaktan? May nais ang gabunan na ibalik mo. Ang bertud, nasaan? Sigurado kung yun ang kinukuha niya. Oras na para isauli mo yan. Hindi! Lola, paano kapag sinaktan niya tayo pagkatapos ko to ibalik? Wala na tayong kalaban-laban sa mga yan. Makinig ka sa akin. Lola, please. Ito na lang yung nagbibigay sa atin ng proteksyon. Nakaiwas kami ng may asbo na umatake sa amin. Nanlaki ang mga mata ko ng mismong gabunan ang pumaslang sa asbo.
Nagkatinginan kami ni Lola. Doon ko napagtanto na tama nga siya. Marahan kong inabot ang 2 bertud sa gabunan. Yumuko naman ito sa akin bago mabilis na tumalon sa puno, Miss Anne. Pinagmasdan lang namin na tumalon ang gabunan sa tuktok ng mga puno palayo sa amin. Siniguro muna namin na nakaalis na ang nilalang bago bumalik sa baryo. Sumalubong sa amin ang pamilya ng mga kapitbahay namin. Niyakap nila kami ng mahigpit dahil na rin sa pasasalamat. Yun pala, yung mga lalaking kasamahan namin ang nagpaliwanag na hindi kami ang aswang. Tinawag kaming mga bayani ng mga kababaryo namin, Miss Anne. Pero, kumusta yung gabunan? Napatay niyo ba siya? Hindi naman niya kami sinaktan. Binawi niya lang yung bertud. Ano? Edi, sa oras na sumugod ulit sila, talo na tayo? Hindi din, yung bertud lang talaga yung gusto nila. Tama, iho. Nalutas na ni Rita ang lahat. Mas mabuti siguro kung magpahinga ka na. Pakisabihan na rin yung mga kapitbahay natin. Tahimik kaming pumasok sa bahay noong gabing yon. Kinabukasan, nagkaroon ng pangbaranggaya na salo-salo. Selebrasyon para sa ginawa naming kabutihan sa kanila. Masasabi ko, bumalik naman ang katahimikan sa lugar namin. Pinaliwanag din sa akin ni Lola na walang plano ang gabuna na maghiganti sa amin sa kabila ng pagpatay namin sa kauri nila. Hindi rin daw niya malaman ang rason. Ang pinanghawakan na lang namin na dahilan ay baka alam din ng mga gabunan ang pagkaganid ng pamilya ni Madam Dulce. Lumipas ang ilang araw, nabalitaan ko na lang na si Suleman nang nag-take over sa mga negosyo ng kanyang yumaong ama. Samantalang kaming maglola ay nagsimula ng panibagong buhay. Unti-unti namang na-develop ang damdamin namin ni Suleman para sa isa't isa. At sa huli, kami rin ang nagkatuluyan. Tanging natutunan ko sa karanasan ko ay maging matatag sa kahit anumang pagsubok ng buhay. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.